At kaugnay po ng canonization ni Blessed Pedro Calungsod sa linggo. Ito, makakausap po natin live sa studio si Father Francis Lucas, Executive Secretary ng Episcopal Commission on Social Communication and Mass Media ng CBCP. Good morning po, Father. Pabless naman. Pabless. Yeah. Good morning, Igan. Okay. Good morning at sa lahat ng ating mga kapuso. Father, anong kahalaga ng canonization ni Blessed Pedro Calungsod para sa bawat Pilipino? Para sa bawat Pilipino, ang kahalagahan niyan ay meron na naman tayong modelo. Halimbawa ng sanctity o pagiging makadiyos at malapit sa puso ng Diyos at saka nagpahayag ng kanyang pagmamahal. Sabi ko nga, ang santo, lalo gaya ni Calungsod na martyr, para siyang kandilang naupos na tinutupok ng pagmamahal ni Kristo para sa atin. So kaya halimbawa, meron tayong panibagong halimbawang Pinoy, teenager pa. Oo nga. Pero di ba, pangalawa pa lang siya sa santong Pilipino. Una si San Lorenzo Ruiz, ngayon itong si Pedro. Alam niyo, napakahigpit ng proseso, kaya siguro dadalawa lang yung santo natin ngayon, no? Paano ho ba to? Una muna, beatified muna, tama ho ba, Father? Yun ang second to the last. Second to the last. Ano ba unang proseso niya? Well, yung una-una, nagiging servant of God. Tagapaglikod ng Diyos. Yun bago magsisimula pa lang investigasyon doon. And then, pero may nag-nominate ba ang bansa? Hindi naman. Yung obispo ang dapat na humihingi ng petisyon. Nagpipetisyon sa Roma, sa Banal na Papa. So, servant, susunod doon. Tapos magiging venerable. Kasi, pag pero taunan to, no? Taon niya. Kaya kung tutusin mo, si Blessed Pedro Calungsod, 18 years. 18 years. Okay. Tapos, susunod pong proseso, yung venerable, tapos beatification na. Beato. Beatification. Pero habang beato siya, hindi ba parang kailangan may record ang Roma, ang Vatican na tayo ay nagdasal at may himala o milagro? Okay. Yung milagro, required yun, bali dalawa. Sa kailangan. Beatification at saka sa before canonization. Okay. Pero pag martir ka, yung pagiging martir mo, milagro na yon. So, isa lang ang kailangan mo before canonization. Itong si Blessed Pedro Calungsod, bati po sa investigasyon, may lumitaw na through his intercession, gumaling po sa sakit. Tama po ba? Yun ang pinag-aralan bago siya makanonize. Actually, yun na lang hinintay. Pero ano yung Pilipina rin? Kaya ang problema natin dyan, ayaw siyang mapa-identify. No? Pero nadugtungan yung buhay niya. Nadugtungan. Sa Roma, alam nila yan. Kasi inimbestigahan yan. Nagpunta pa rito. Tapos eto na, ano mangyayari sa linggo? Dapat tayong lahat ng mga Pilipino, no? Magpiesta dyan. Anong inaasahan sa canonization doon sa mismong St. Peter's? Sa St. Peter Basilica, siyempre yung buong rito o rite, no? Yung proseso, magmamarcha, tapos magpo-procession, marcha tuloy. Po-procession sila, and then pagkatapos may mga awit, tapos ipapakita yung buhay nila, yung mga postulator, ibig sabihin sila ang nag-imbestiga dyan, kasama yung kardinal natin at mga dignitaries ng ibang bansa, kasi 7 sila. Pagkatapos nun, i-declare na santo. Ang difference niya sa beatification, hindi pa ang nagbe-venerate the whole church. Yung local lang sa Cebu, sa Philippines. Mahalaga yung termino. Mahalaga yun, veneration, hindi sinasamba, isa lang ang sinasamba. Iba yung adoration sa veneration. Veneration. Ito yung pagbibigay ng mas mataas na paggalang at pagpapahalaga. Kasi sila nga, ang gaya na sabi ko kanina, silang imahen. Sila ang parang ang liwanag nila ay galing sa Diyos. Kaya nga yung martyrdom, yung pagkamatay nila, pinatay si Pedro Calungsod, yun ay milagro na Dahil kung power lang natin yan, walang grasya ng Diyos, sino naman ang sira? Walang mamamatay para sa iba, di ba? So yun ang nakikita nating napakahalaga. Okay. Maraming salamat po, Father Francis Lucas, Executive Secretary ng Episcopal Commission on Social Communication and Mass Media ng CBCP. Ang lahat po ng pangyayari, kaugnay ng makasaysayang kanonisasyon ni Blessed Pedro Calungsod, ihahatid po namin live sa wikang Pilipino. Yan ay sa pagtutulungan po siyempre ng GMA Network, Catholic Media Network, at ng National Commission for Blessed Pedro Calungsod. Pwede po kayong pumunta sa The Arena sa San Juan at ang host po dyan, walang iba kundi ating kasamang si Mike Enriquez, XM, di ba? Pwede rin po kayo manood sa GMA News TV sa hapon po ng linggo. At ito pa, huwag niyo pong kalimutan panoorin na aming special documentary tungkol po sa buhay ni Blessed Pedro Calungsod
Buhay ang dugong santo sa lahing Pilipino. San Pedro, Calungsod.